The blessing of the Lord be with you. Amen. We always decree, we always declare the blessing of God. We focus on the blessing of God by faith. By faith. It's all by faith. The Bible says, the just shall live by faith. In order for us to experience more of the blessing of God, patuloy tayong maniwala, patuloy tayong sumampalataya sa Kanya, patuloy tayong mag-focus sa Kanya. Siya ang source, ang Panginoong Hesus ang pinagmumulan ng biyaya ng Diyos. Amen? Masaganang biyaya ng Diyos. The Lord will supply all our needs according to His riches in glory with Christ Jesus. The Father will release the blessing through Jesus Christ. Jesus is the center. Tandaan po natin yan. So, ngayong umaga, ako po ay mangungusap sa paksang breaking, removing the spirit of poverty. Last Sunday, we talk about the curse. No? May sumpa ng kahirapan because of disobedience. Yun ang main cause eh. Sa pagsuway sa Diyos, pumapasok ang sumpa at ito nagpapahirap sa buhay ng tao. At nagkakaroon ng espiritu ng sumpa. And today, may the presence of the Lord, may the Holy Spirit leads us to break, to destroy this spirit of poverty. Itong espiritu ito ng kahirapan na nagpapahirap. Mayroong masamang espiritu. But of course, mayroong Holy Spirit to guide us, to help us, to remove, to bind the spirit of poverty and remove them in our lives sa ating buhay. Amen? Wala ni isa man sa atin dito na gusto nating maghirap sa buhay. No? Ayaw natin ng kahirapan. Ako, ayoko ng kahirapan. Bakit? Kasi lumaki ako sa kahirapan. Ayoko maging mahirap. Gusto ko yung pagpapala ng Diyos. Kaya nung nakilala ko ang Panginoong Jesucristo, naintindihan ko yung pagpapala ng Diyos. You see, the spirit of poverty refers to a mindset characterized by feelings of inadequacy, lack, and fear of scarcity. Ang espiritu ng kahirapan ay kaisipan ng pakiramdam ng kakulangan, kasalatan, at kakapusan sa buhay. Ito yung pagkatakot na nagkikreate ng kaisipan sa atin. Kaya marami po sa atin na nagkakaroon tayo tinatawag na poverty mentality. Yung isip natin nakatuon doon sa kahirapan na parabang ang hirap. At ang iba, ang paniwala nila, they are unworthy to succeed in life or to be prosperous. Yun ang thinking ng iba. Hindi sila karapat-dapat sa pagpapala, hindi sila karapat-dapat na umunlad, kasi ang thinking nila, ito lang kami, ito na kami. No. Pagkasabi sa katabi mo, hindi yan ang nais ng Diyos sa'yo. Ang kinalalagyan mo, ang buhay mo ngayon, hindi yan ang ultimate purpose of God. Ang plano ng Diyos, the reason why Jesus came is to give us life. That life is Zoe life, it is a blessed life, a prosperous, abundant life. Kasi kapag ang kaisipan po natin, ang thinking natin, ang iniisip natin, nakatuon lamang tayo sa buhay na kung ano na naranasan natin, ito yung nagkikreate ng cycle of poverty sa buhay natin, sa ating kaisipan at sa ating buhay. And this is the reason why Jesus came. Jesus came para maialis tayo sa kahirapan ng buhay. At maliwanagan tayo ngayong umaga. Ma-enlighten ka ngayon. Jesus came to preach the gospel to the poor. Because the gospel of Christ is the solution to poverty. Ang ebanghelyo, ang mabuting balita, ito yung kasagutan sa kahirapan ng buhay. Luke chapter 4, verse 18, sabi ng Panginoong Hesus, now when Jesus came, He came to give us life. He came to preach the gospel to the poor.
He said this word in verse 18. Jesus said, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel." Take note of the word, the gospel, to the poor. And He said, He has sent me. The Holy Spirit sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. So Jesus was anointed, siya po ay inanoint, pinahiran ng Banal na Espiritu upang ipangaral ang mabuting balita sa mga mahirap. Para yung mahirap, maranasan nila yung mabuting balita sa kanilang buhay. Yung kasagutan sa kahirapan ng buhay. Siya ay ipinadala sa atin upang pagalingin ang mga bagbag na puso. Palayain ang mga nakakulong. Bigyan ng kaliwanagan ng pagkakita ang mga bulag, spiritually or even physically, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Now take note, the Spirit of the Lord is the third person of the triune God. The Holy Spirit is co-equal and co-eternal with the Father and the Son. The Holy Spirit is a life-giving Spirit. The Holy Spirit is against poverty and all wicked spirit that put us in bondage. That is why Jesus came. The Holy Spirit is a generous Spirit, and He anointed the Lord Jesus for a specific purpose. Pinahiran niya, sinugo niya ang Panginoong Hesus para sa specific purpose, specific reason, specific mission. Now, the word anointed in Greek is kryo, na ang ibig sabihin, chosen and empowered by God for a specific mission or purpose. Pagka ang isang tao, inanoint siya, pinili siya, in-empower siya para sa specific mission sa buhay niya. At ang specific mission and purpose of the Lord Jesus Christ, first is to preach the gospel to the poor. Doon sa Luke 4, verse 18 to 19, makikita natin yung kanyang mission statement. Yung purpose niya, the reason why Jesus was anointed. First, to preach the gospel to the poor, ipangaral ang mabuting balita sa mga mahirap. To heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, ipahayag ang kalayaan sa mga nakakulong at pagkakita sa mga bulag. To set at liberty those who are oppressed, palayain ang mga pinapahirapan. And to proclaim the acceptable year of the Lord. The Lord impressed to me na pag-usapan natin ito. Itong specific mission ng ating Panginoong Hesus. But today, we will just focus on His first declaration, which is to preach the gospel to the poor. He came, He was anointed to preach the gospel to the poor with a specific purpose, specific mission. And that mission and that purpose is to break, wasakin ang espiritu ng kahirapan. The reason why Jesus came, to preach the gospel to the poor. Kasi ang gospel, siya yung solution sa kahirapan ng buhay. Na kapag isang tao mahirap, spiritually and physically, naintindihan niya ang mabuting balita, aangat yung buhay niya. Gaganda ang buhay niya. Susulong ang buhay. Magtatagumpay ang buhay. Amen? Kung paniniwalaan, kung sasampalataya doon sa preaching ng mabuting balita. Kasi tayo, marami na tayo narinig ng mabuting balita. Ano sa mabuting balita na narinig natin na nagkaroon ng pagbabago sa buhay natin?
na nagkaroon ng impact sa buhay natin. Na nag-aalis sa atin sa isang kalagayan na talagang hirap na hirap tayo at inilagay ka sa isang kalagayan na mas maayos na buhay. So Jesus said, in Luke 4 verse 18, first sentence, He said, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor." Now, mga kapatid, ano ba ibig sabihin ng gospel of Christ? Ano ba itong gospel ni Kristo? Ay, ito bang gospel na ito na dala ni Kristo na ipinapangaral sa mga mahirap? Now, the gospel of Christ refers to the good news about Jesus Christ. That is the gospel. The good news about Jesus Christ, His life, His death, and His resurrection. Jesus came to give us His life, the Zoe life, the life of God, the blessed life, the prosperous life. Ito yung kanyang ini-offer nung siya ay dumating. He came to give us life and to have it more abundantly. His death on the cross was a great exchange. Ito'y isang dakilang pagpapalit. Yung kasalanan mo at kasalanan ko sa katuwiran ni Kristo. He who knew no sin became a sin for us so that the righteousness of God will manifest sa atin. Makita, mangyari sa atin yung katuwiran ng Diyos. Hindi lamang yung katuwiran, kundi sa pamagitan ng krus, siya ay kumbaga yung sumpa kinuha niya, yung sakit at karamdaman natin para sa kanyang kagalingan. And His resurrection brings victory in every area of our life. Na kung paniniwalaan natin itong gospel na ito, itong package na ito ng gospel na ito, makikita natin sa ating buhay, yung buhay ni Kristo, yung kamatayan ni Kristo na ang resulta nun, katuwiran natin, kagalingan natin, pagpapala ng Diyos sa buhay natin, at yung pagkabuhay niya, ito yung pagtatagumpay sa ating buhay. Amen? That is the gospel of Christ. The gospel of Christ is the good news about Jesus Christ. The good news of Jesus Christ. Ang mabuting balita ni Kristo tungkol sa kanyang buhay na ibinibigay sa atin, tungkol sa kanyang kamatayan, na ang kamatayan niya, yung pagtagas ng kanyang banal na dugo, ay nagbigay ng kapatawaran sa kasalanan, hindi lamang kasalanan, kundi kagalingan sa atin, hindi lamang kagalingan, kundi katagumpayan at pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Yun ang mabuting balita. Now listen mga kapatid, in 1 Corinthians chapter 15, verse 1, it says, "Moreover, brethren, I declare to you the gospel." Sabi niya, ipinapahayag ko sa inyo, dinideklara ko sa inyo yung gospel. The gospel. Isa lamang ang gospel. The gospel of Christ. That is the gospel. It talks about the life of Christ, the death of Christ, and the resurrection of Christ. And Paul said, I declare to you, inahayag ko sa inyo. The same with me, dinideclare ko sa inyo yung gospel. Na hindi ito incomplete na gospel. It is a full gospel. The life of Christ, death of Christ, and His resurrection. Which I preach to you, which also you receive. You receive by faith in which you stand. Tayo po ay nakatayo, naninindigan para sa gospel ni Kristo. Sa mabuting balita tungkol kay Kristo. And verse 2 it says, by which also you are saved. Think about that. Sa pamagitan ng mabuting balita, ikaw ay ligtas. Past tense, niligtas ka niya, pinatawad ka niya, binigay sa iyo kanyang katuwiran, you are saved. If you hold fast to the word which I preach to you. Ikaw ay ligtas kung pinangahawakan mong matibay yung mabuting balita na iyong tinanggap. Maliban na lang na hindi ka naniwala. Kaya it's about faith. Patuloy na pananampalataya. Verse 3 said, I delivered to you first of all that which I also received. Ibinigay ko sa inyo kung ano man yung tinanggap ko. Yung tinanggap ni Paul ay galing kay Kristo,
Kapahayagan ni Kristo, revelation ni Kristo, dahil siya kinausap ni Kristo, ipinahayag ni Kristo sa kanya ang mabuting balita ng buhay ni Kristo, kamatayan niya, pagkabuhay niyang muli. The same then, na ating tinanggap that Christ, take note, that Christ died for our sins. Si Kristo namatay para sa ating mga kasalanan. That Christ died for our sins according to the Scriptures. And verse 4, He was buried. Nung kinuha niya yung ating mga kasalanan, yung sumpa natin, yung karamdaman natin, He was buried. Kasama rin nalibing, kasama rin doon sa Kanya, yung lahat ng sakit, lahat ng karamdaman, lahat ng sumpa. And then He rose again. The third day, according to the Scriptures. Now listen mga kapatid, tingnan natin yung key verse doon. Nandun sa verse 2, at tingnan natin siya sa Expanded Bible. Sabi sa Expanded Bible, you are being saved by it, by the gospel, if you continue believing. You are saved kapag patuloy kang sumasampalataya. Patuloy kang naninindigan doon sa mabuting balita na yan. Na yung pinangahawakan na sinabi sa iyo, what I told you, the gospel message I proclaim to you. Ang mabuting balita tungkol kay Kristo na aking pinahayag sa iyo, maliban na lang that you believe for nothing. Naniwala ka sa wala lang. In vain or superficially or in something of no value. Maliban na lamang na hindi mo ito pinagpahalagahan. Maliban lamang na ito ay hindi mo pinanghawakan. Kapag ikaw ay sumampalataya, ito ay magkakaroon ng kaganapan sa iyo. Magkakaroon ito ng impartation sa iyo. Magkakaroon ito ng tinatawag na transformation sa buhay mo. Pagbabago sa iyong buhay. You are being saved if you continue believing. Ligtas ka kapag patuloy kang sumasampalataya. Ibig sabihin, yung resulta ng kaligtasan ay patuloy mong mararanasan kapag patuloy kang sumasampalataya. Now, the word saved in Greek is sozo. Ito po ay threefold. Una, spiritual salvation. Nung tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo yung mabuting balita, no, niligtas ka niya spiritually. It means being saved from danger of spiritual death. You are saved from the spirit of death to eternity. Pangalawa, save means physical healing. Nabanggit ko kanina, mga kapatid, that is the gospel. That is the full gospel. Yung iba, incomplete yung gospel. Ibig sabihin, nandun lang sila sa tumanggap sila ng kapatawaran. Pero hindi nagmamanifest sa kanila yung physical healing. And physical healing is part of the salvation. Nang so when you receive the gospel, you are saved spiritually from the danger of spiritual death. And second, you are saved from sickness and diseases. It means restoration of healing and health. Third is material blessings. Yung iba, nagmamanifest lang sa kanila yung gospel na pinatawad sila. Okay na to, pinatawad lang ako. Pinatawad na ako. Pero yung physical healing, wala sa kanila. At kinakailangan maranasan mo to. Kasi package yun. Kasama sa kaligtasan ng physical healing. At kasama sa kaligtasan ang material blessings. Na ang ibig sabihin, it is a life of prosperity and preservation from the danger of destruction. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. The Bible says, cursed is he who is hanged on a tree. Siya na pinako sa krus, sinumpa upang yung pagpapala ni Abraham mapunta sa atin. Now, the blessing of Abraham is threefold. The life of God on him. Physical healing,
Si Abraham, sa kanyang katandaan, even si Sarah sa kanilang katandaan, nagkaroon pa ng anak. Bakit? Kasi fresh sila, healthy sila. At si Abraham sa kanyang panahon, siya yung pinagpala ng material blessings. He experienced the life of prosperity and preservation from the danger of destruction. When Israel was saved from Egypt, listen carefully mga kapatid, kasi narito yung essence. They were saved from the spirit of death because of the blood of the Lamb. And Psalm 105 says, wala ni isa man sa kanila na may sakit at karamdaman nang sila'y naalis sa Egypt. Wala ni isa man. Nang sila'y nasa wilderness, walang may sakit, walang nilagnat, walang inubo. No, na dahil ang wilderness ay alikabok yun, walang inuubo sa kanila. Walang nagkaroon ng TB. Walang nagkaroon ng sakit at karamdaman sa kanila. Why? Because they were saved by the Lord. At bawat isa sa kanila, paglabas sila ng Egypt, bawat isa sa kanila, prosperous sila. Dala-dala nila ang kayamanan ng Egypt. And when Jesus died on the cross, threefold yung salvation natin. Spiritual. We are saved from the danger of spirit of death. We are saved from sickness and diseases, physical healing. We are saved from poverty. Pero may mga Christians, ang thinking, ang mindset nila, nasa kahirapan pa din. Hindi nagmamanifest yung material blessings. Ang material blessings ay nasa gospel ni Kristo. Material blessings means having a life of prosperity and preservation from the danger of destruction. Ipipreserve ka mula doon sa panganib ng pagkawasak. Bakit? Kasi sabi ng Proverbs 10, verse 15, second sentence, the destruction of the poor is their poverty. Ang pagkawasak, ang kawakasan ng mahirap ay ang kanyang kahirapan. Di ba pag mahirap ang isang tao, hindi makabili ng gusto niyang pagkain, hindi siya makabili ng gamot para sa kanyang nararamdaman. No? Ang dukha ay napapahamak. Ang dukha na abuso, ang mahirap inaabuso. Ang mahirap, sunod na sunod doon sa may pera. Sunod na sunod doon sa may ayuda. Bakit? Kasi kailangan niya tumanggap. Kaya nga, ang distraction, ang kapahamakan ng mahirap ay ang kanyang kahirapan. Jesus died on the cross to save us from the spirit of poverty. The gospel of Christ destroys the spirit of poverty. That's why when Jesus came, He came to preach the gospel to the poor. When I first heard the gospel, utak mahirap ako. Utak kawawa. Miserable. Antayin ko sa sarili ko, I will be poor for the rest of my life. Yun eh. But when I heard the gospel of Christ, nagbago yung thinking ko. Nagbago yung kaisipan ko. That is the reason why Jesus came to preach the gospel to the poor. Look for verse 18. It says, the Spirit of the Lord, Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Ako ay pinahira niya to preach the gospel to the poor. When Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor, in reality, take note of this, in reality, Jesus was declaring a comprehensive mission that addresses both spiritual and physical needs of individuals. Ina-address ng mabuting balita yung spiritual life ng tao, and not just the spiritual life, but the physical aspect ng tao. Advocating for a transformative message that brings hope. Na nagbibigay ito ng mensahe ng pagbabago. Na kapag ang isang tao sumampalataya, nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang kaisipan, sa kanyang buhay. Na
Now, the word poor in Greek is pitokos. It carries the idea of various aspects of poverty. Ano yun? Una, economically poor. It refers to those who are financially destitute. No, kapag sinabing economically poor ka, ibig sabihin, salat ka sa pera. Salat ka sa material na bagay. Salat ka salat sa maayos na pamumuhay. Salat sa mga pangangailangan. Physically. Spiritually needy, it refers to those who are spiritually bankrupt and in need of God. Kaya yung gospel, when Jesus said, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor," ina-address ng gospel ni Kristo kung ano yung pangangailangan ng tao. Na kapag siya'y sumampalataya, maalis siya doon sa kahirapan ng buhay. Yun yung mensahe ng gospel. Inaalis ang tao sa kahirapan ng buhay. Spiritually, physically. Jesus' mission is to bring the gospel to the poor. At tayo rin po, nang tayo sumampalataya kay Kristo, at nang tayo sumunod sa Kanya, yung mission ni Kristo, naging mission natin. Agree? Kapag sumunod ka sa Kanya, kung ano si Kristo, nagmamanifest yun sa'yo. Kung ano yung purpose ni Kristo, nagiging purpose natin. Nagiging purpose ng believer. Kung ano yung mission ni Kristo, nagiging mission din nung sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga sabi ng 1 John chapter 4, verse 17, "As Jesus is, so are we in this world." Kung si Jesus nagdala ng mabuting balita, at si Jesus wala na ngayon, nasa kanang bahagi ng Ama. Tayo ngayon yung Kanyang representative. Tayo ngayon yung Kanyang mga ambassador. Tayo ngayon yung Kanyang mga disciple, na kung ano si Kristo, ganun din tayo. Kaya kapag sumampalataya ka kay Kristo at hindi ka nabago, sinasabi mong ikaw ay Kristiyano, follower ka, disciple ka ni Kristo, at walang changes sa buhay mo, hindi ka sumasampalataya. You are saved if you continuously believe, unless you believe in vain. Maliban na hindi ka talagang naniwala. Kaya kapag isang tao totoong naniwala, kumbaga talagang naging sincere siya, magkakaroon ng epekto sa buhay niya, yung gospel. Sabi ng 2 Corinthians chapter 1, verse 21, "He who establishes us with you in Christ has anointed us." And has anointed us is God. Kung si Kristo pinahiran, kung si Kristo sinamahan ng Holy Spirit and was anointed by the Holy Spirit to preach the gospel to the poor, the same with us. We are the temple of the Holy Spirit. We were anointed for the same purpose, for that specific mission in life. In verse 22, He also sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. Ibinigay sa atin yung Espiritu niya bilang garantiya. In the Expanded Bible, tingnan natin saglit yan, yung verse 21, "God is the one who makes you and us strong. Through our faith in Christ, He made us strong." Kapag patuloy ka sumasampalataya, naninindigan kay Kristo, sumusunod kay Kristo, pinalalakas ka niya to stand firm and to be established in life in Christ. God made us His chosen people. He commissioned us and anointed us. The same purpose, to preach, to share the gospel. Kung ang gospel nagkaroon ng impact sa iyo, spiritually, physically, materially, you have the authority. Pero kung ang gospel sa iyo, pinatawad ka lang, naranasan mong pagpapatawad, pero hindi mo na-enjoy yung good health, incomplete. Kaya ito yung nilapit ko sa Panginoon na nagkasakit ako. Kasi there is a written proof na si Abraham, hindi siya nagkasakit.
Bakit? Kasi focus siya sa kanyang pananampalataya. That's why he was called the Father in our faith. Are you with me? He has the life of God. Nasa kanyang buhay ng Diyos. Sariwa yung buhay niya. Kaya nga nung si Sarah, kinuha ni Lord. Si Abraham nagkaroon pa ng maraming anak. Bakit? Kasi fresh. Youthful si Abraham. Puno siya ng kabataan at kasariwaan. The more na katingin ka sa Panginoon, the more you are connected, you are in faith. Maging si Moses, na hindi lumabo ang mata niya. Because he kept on looking to him, the author and the finisher of our faith. So he has anointed us, the same with them. Yung Diyos nila, Diyos din natin. Yung Diyos na nagbigay ng buhay sa kanila, the same God din nagbigay ng buhay sa atin. Yung Diyos na nagbigay ng kagalingan sa kanila, the same God na nagbigay sa atin ng kagalingan. Yung Diyos na nagbigay sa kanila ng material blessings, the same God na pinaglilingkuran natin. Sabi ng Psalm 35, He has pleasure for the prosperity of His servant. Nalulugod siya na ang kanyang mga lingkod ay masagana materially. You see, when we share, when we preach the gospel and believe in the gospel of Christ, it will bring transformation. Pag pinaniwalaan natin ang mabuting balita, ito'y magdadala ng pagbabago sa ating buhay. God wants us to focus on the gospel of Christ, nothing else. Kaya sabi nga ni Paul, kapag merong iba na nangaral sa inyo ng ebanghelyo, ng mabuting balita, na iba siya pinangaral namin, may sumpa. May sumpa sa nangangaral ng ibang ebanghelyo other than the gospel of Christ. And the gospel of Christ is threefold, mga kapatid. Huwag lang tayo mag-rely doon sa spiritual. Merong physical healing. Merong material blessings. It is not prosperity gospel. It is the gospel of Christ. Package, threefold. It brings transformation spiritually, physically, materially. The gospel of Christ, the reason why Jesus preached the gospel to the poor, because the gospel of Christ is the solution to poverty. Ito yung solution sa kahirapan. Because the gospel of Christ breaks, sinisira ng gospel ni Kristo ang espiritu ng kahirapan. Kahirapan spiritually, kahirapan physically, dahil sa sakit at karamdaman, kahirapan even materially. Are you with me? This is the gospel. And I call it full gospel. Kasi yung ibang gospel nila incomplete eh. Para sa kanila, itong sakit at karamdaman ko galing kay Lord. Si Lord hindi nagbibigay ng sakit at karamdaman. Ang sakit at karamdaman ay galing sa dyablo. Galing sa kasalanan. At nagkikreate ito na sumpa sa ating buhay. And the Lord wants us to experience the fullness of the gospel of Christ. That is why Jesus preached the gospel to the poor. So that the poor will experience the blessing of God. Spiritually, physically, materially. I wish above all that you prosper and be in good health, just as your soul prospers. That is the desire of God. Yun ang gusto ni Lord eh. He has pleasure for the prosperity of His servant. Nalulugod ang Diyos na masaya ka dahil may pera ka. Dahil meron kang dating, meron ka pandatong, meron kang pagpapala ng Panginoon. Amen? Huwag nating ikahiya ang mabuting balita. Nagdadala ito ng pagbabago ng buhay. The gospel of Christ is the solution for
the poverty, it breaks the spirit of poverty. Kaya sabi sa Romans 1:16, this is a declaration of Paul. Sabi niya, I am not ashamed of the gospel of Christ. The gospel of Christ. I am not ashamed. In other words, sinishare niya ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Bakit? Because the gospel of Christ is the power of God to salvation for everyone who believes. Sa bawat isang sumasampalataya, pag sumampalataya ka, naniwala ka, nagkakaroon ito ng kapangyarihan sa iyong buhay. Inaayos nito ang iyong kaisipan. Sineset nito ang iyong kaisipan doon sa Diyos na pinagmumula ng pagpapala. The gospel is the power of God to salvation. Kapangyarihan ito ng Diyos. Kapag ipinapahayag ang mabuting balita tungkol kay Kristo, si Kristo nagpapatawad, si Kristo nagpapagaling, si Kristo nagpapala ng buhay. Amen. Si Kristo ay hindi lamang nanatili spiritually. He came to us physically in order for us to experience the physical blessing of good health, of healing of this body. And of course, for us to experience His blessing. In verse 17 it says, in the gospel of Christ, the righteousness of God is revealed from faith to faith. Life is about from faith to faith, from glory to glory, from riches to riches, from wealth to wealth, from faith to faith. Amen? Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Ako, naniniwala ako. Naniniwala ako sa mabuting balita. Nang epekto nito, threefold. Hindi lamang spiritually, but physically and materially. The preaching of the gospel of Christ releases the power of God to salvation. The preaching and the sharing of the gospel of Christ is the revelation of the righteousness of God. From faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Ang mga matuwid, ang namumuhay ng matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Paniwalaan natin ang kinin natin na yung pagpapalang binigay ng Diyos kay Abraham para sa iyo din, para sa pamilya mo. Amen. Para sa ating lahat. Kaya ayaw ng diablo na mag-share ka ng gospel. Ayaw niya na ipangangaral ang gospel. So the question today is, what hinders the preaching of the gospel of Christ? Una po, na pumipigil, ignorance. Pakitapik ang katabi mo, sabi mo sa kanya, ignorance. Pag ignorante ka sa kapangyarihan ng Diyos, naihinder yung sharing ng preaching ng gospel of Christ. Tingnan natin si Lord. Sa Luke chapter 19, verse 41 in the Amplified Bible, it says, as He approached Jerusalem, He saw the city and wept over it. Dito makikita natin si Jesus, umiyak siya. Dalawang beses na binanggit sa Biblia na si Jesus umiyak. First in John 11:35, Jesus wept. For what reason? Because of unbelief. Umiiyak si Jesus kapag ang isang tao hindi sumasampalataya sa Kanya. Because life, on this earth, is life of faith. Pag hindi ka sumasampalataya sa Kanya, hindi mo pinaniniwalaan ng gospel ang Kanyang salita. Umiiyak siya sa iyo. Napipigati ang Holy Spirit. In John 11:35, Jesus wept because of the people's unbelief. Dahil hindi sila sumampalataya kay Jesus. Jesus came and He said, I am the resurrection and life. Siya yung buhay at pagkabuhay na muli. Sabi ni Mary, si Martha, sabi niya, Lord, 4 na araw na napatay. Diba sabi ko sa iyo, sabi ni Lord,
Sabi ni Jesus, kapag ikaw ay sumampalataya, makikita mo yung kaluwalhatian ng Diyos. Jesus wept because of unbelief. Pangalawa, Jesus wept because of ignorance. He approached Jerusalem and he saw the city and wept over it because of the spiritual ignorance of its people. Kapag isang tao hindi lumalakad sa pananampalataya, hindi sumasampalataya sa Diyos, napipigil nito ang gospel because of ignorance. God said in Hosea 4:6, "My people are perished because of lack of knowledge." And that is ignorance. Pag kulang sa kaalaman, nagiging ignorante ang buhay ng isang tao. Verse 42, he said, Jesus wept because of the spiritual ignorance of its people, saying, "If only you had known on this day of salvation." Kung alam mo lang ngayong araw nito, tungkol sa kaligtasan. Salvation is threefold. Spiritually, physically, materially. Jesus said, if only you had known on this day, if only you had known, kung malalaman mo lang ngayong araw na ito, ang kaligtasan, ang kahalagahan ng kaligtasan, ang kahalagahan ng pagiging ligtas. Even you, the things which make for peace, and on which peace depends, but now they have hidden from your eyes. Naitago ito sa kanila. Hindi naging maliwanag sa kanila. Yung dala ng kaligtasan ay kapayapaan. Shalom in Hebrew, it means wholeness. Wholeness. Kabuuan. Spiritually, physically, spiritually. You see, mga kapatid, ignorance hinders the gospel of Christ. Ignorance hinders the preaching of the gospel of Christ. Second, laziness, katamaran. It hinders the gospel of Christ. Pag tamad ka, tinamad ka, na i-share ang gospel. It says in Proverbs 19 verse 15, laziness casts one into a deep sleep. Ang katamaran ay nagbibigay sa isang tao ng malalim na pagkatulog. Malalim na pagkahimbing. Spiritually and even physically. Unmindful of lost opportunity. The gospel of Christ is full of opportunities. The idle person will suffer hunger. Yung taong tamad, magsasuffer ng hunger. Spiritually, physically. Pag tinamad kang magbasa ng Biblia, tinamad mong aralin, tinamad mong basahin ng Biblia, you will suffer spiritual hunger. Pag tinamad ka na i-share mo ang mabuting balita, tinamad kang mamuhay ayon sa pananampalataya, tinamad kang maglingkod sa Panginoon, tinamad ka na kumita ng pera, magsikap sa buhay, then you will suffer physical hunger. Mga kapatid, nasa battle tayo. We are in this battle to break the spirit of poverty. Jesus came to preach the gospel to the poor. Marami pa ring mahirap dahil marami pa ring hindi nakakarinig ng mabuting balita. Dahil yung mga nakarinig ng mabuting balita, hindi nagkaroon ng fullness ng totoong kaganapan sa kanila. Maaring pinatawad sila sa kanilang kasalanan, pero mayroon pa ring sakit at karamdaman. O hindi na-experience ang material blessings. Tandaan natin, yung nangyari kay Abraham, na ginawa ng Diyos ay pwedeng mangyari sa iyo. Yung ginawa ng Diyos kay Sarah, pwedeng mangyari sa iyo. Si Sarah na 90 na ang edad, nagkaanak pa. Eh ikaw, 40 years old ka pa lang, pwede pa. Kung wala ka pang anak, kung may mga anak ka na, it's enough.
Amen? Ang Israel, naalis sila sa spirit of death. They experience physical healing. Wala na isa man sa kanila ang may sakit at karamdaman. Lahat sila sumagana ang buhay. Mga kapatid, bukas, Monday, Tuesday, Wednesday, magkakaroon tayo ng prayer and fasting. Lalabanan natin itong spirit of death, spirit of sickness and diseases, and then the spirit of poverty. Because we have the gospel. Jesus came to preach the gospel. For what reason? For that specific reason or purpose to break, to destroy the spirit of poverty. So the question today, another question, ano dapat natin gawin? Ano dapat natin gawin? What must we do? Una, maniwala tayo sa gospel ni Kristo. Let us believe in the gospel of Christ. Paniwalaan natin ang gospel ni Kristo. Paniwalaan mo na hindi ka lamang pinatawad. Paniwalaan mo yung kagalingan sa iyo. Kung may sakit at karamdaman ka, palayasin mo yan. By the stripes of Jesus, you are healed. Kung ngayon nakakaranas ka ng kahirapan financially, materially, claim the blessing of God. Focus on the blessing of God by faith. Na hindi ka na maghihirap. Na hindi ka na magiging mukhang kawawa. Na hindi ka masasanay na ikaw ang binibigyan. Ikaw na rin ang magbibigay. Di ba? Hindi ikaw ang buntot, ikaw yung ulo. Yung mga kamay mo, pagpapalain ng Panginoon sapagkat ikaw ay pinagpala ng Diyos. Bawat hawakan na yung kamay, pagpapalain ng Diyos. Maniwala ka lang. Pakisabi sa katabi mo, maniwala ka sa mabuting balita. Paniwalaan mo yung gospel ni Kristo. Abraham believed in the gospel of God. Moses believed in the gospel of God. And we must believe in the gospel of God, the gospel of Christ. The gospel of Christ will renew your mindset from poverty to prosperity. The gospel of Christ will change your mind. So believe in the gospel. Pangalawa, let us preach. Share natin yung gospel. Kung ito nagkaroon ng impact sa iyo, i-share mo, i-preach mo. Ibahagi mo ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Na si Kristo, ikaw ay pinatawad. Ikaw ay pinagaling. Ikaw ay pinagpala. Share mo yon. Kung wala pa yung pagpapala sa iyong buhay, keep on believing na ang blessing hahabulin ka. Na katulad ni David, na nasasabihin mo, because the Lord is my shepherd, surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life. The blessing of God will come over me. The blessing of God will stay on my life. Can we give God a praise? Share natin yon. Preach the gospel of Christ. Ako, wala akong authority to preach healing kung hindi ako pinagaling ng Panginoon. Wala kang authority to preach the blessing of God kung hindi mo naranasan yung blessing ni Lord. That is the gospel. Believe in the gospel of Christ. Preach the gospel of Christ. Kasi ito ang ayaw ng dyablo na maiparinig. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 3, it says, if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Kung ang aming ebanghelyo ay metalukbong metakip, ito'y metakip sa mga mapapahamak. Hindi nila naintindihan kaya sila napahamak. Hindi nila naintindihan, kaya nga sila naging ignorante. Hindi nila naintindihan, kaya sila naging tamad. It says in verse 4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers. Who is the God of this age? The God of this age is Satan. Siya ang Diyos ng sanglibutan, si Satan. Bakit siya naging Diyos ng sanglibutan? Kasi yung kapamahalaan, yung authority na ipasa sa kanya ni Adan, nang si Adan ay sumuway sa kalooban ng Diyos, nang kinain nila ni Eva yung bunga ng pagkakilala na mabuti at masama, na ipasa kay
Satan, kay Lucifer, ang authority. Kaya siya ang naging Diyos ng sanglibutan na binubulag niya ngayon yung kaisipan ng mga hindi sumasampalataya so that they cannot see the light of the gospel. Hindi nila makita yung liwanag ng gospel, ng mabuting balita that display the glory of Christ. The gospel displays the glory of Christ. Why? Because it is the gospel of Christ. It is the good news about Jesus Christ, His life, His death, and His resurrection. His life is a blessed life. His death brings healing in our body. His resurrection brings victory in every area of our life. Amen. Yung pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus, ito'y nagbigay ng katagumpayan sa lahat ng mga mananampalataya. We have the resurrection life of Christ. Paul said, that I may know Him and the power of His resurrection. Because resurrection brings victory in every area of life. Tingnan natin yan sa Tagalog, mga kapatid, itong 2 Corinthians. Ganda eh. Sabi ng verse 3, kung may talokbong pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y may talokbong lamang sa mga napapahamak. Ang mga taong napapahamak, blinded sila. Maraming tao blinded. Alam ng mali ang paninigarilyo, hit-hit pa ng hit-hit ng sigarilyo. Di ba? Kahit hit ng sigarilyo, yung kanyang baga, punong-puno na nicotine. Hindi lamang sigarilyo, inihitit, pati yung tambucho nung sasakyan, di ba? Nahihitit na nila. Alam nilang masama, pero patuloy ang hit-hit ng sigarilyo. Alam nilang masama yung alak sa kanila, pero patuloy pa rin silang pag-inom ng alak. Alam nilang ang Diyos ay buhay, Espiritu ang Diyos. Pero patuloy silang sumusunod sa kahoy. Patuloy sumusunod sa bato. Kaya maraming tao matigas ang kalooban kasi kahoy ang sinasamba nila. Matigas ang puso, bato ang puso, pusong bato. Bakit? Bato ang sinasamba nila. Ang Diyos ay buhay, ang Diyos mabuti, ang Diyos ay punong-puno ng kahabagan, punong-puno ng biyaya. At kapag ang Diyos na yan na totoo, nanahan sa buhay mo, magiging totoo ka at magiging punong-puno ka ng biyaya. Kaya kung may talukbong pa ang mabuting balita na ipinapahayag, ito ay may talukbong, may blindness sa mga taong napapahamak. Kaya ako ang prayer ko sa mga kaibigan, kamag-anak ko na nakikita ko, nakaupo lang ako, nagkukwentuhan kami, di nila alam, pinagpipray ko sila. Ang prayer ko, Lord, enlighten them. Matanggal yung talukbong sa kanila. Maliwanagan sila. Kasi sabi ng verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Jesus Christ is the manifestation of the image of God. Jesus Christ is the exact representation of God. Jesus Christ is the source of salvation, spiritual life, healing, material blessings. Amen. At may mga Kristiyano pa rin natatakpan pa rin ng isip. And I pray this morning that the Lord will enlighten you na makita mo yung liwanag na ipinapakita ng Diyos sa gospel ni Kristo. That is why Jesus came. He said, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted. The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach the gospel to
to the poor. Kapag ang mahirap, narinig niya ang mabuting balita at sumampalataya siya sa mabuting balita, yung kahirapan sa kanyang buhay ay naliliwanagan. Ang kadiliman ay nawawasak, ang kahirapan ay nawawala, binabago ng Panginoon. Share natin ang mabuting balita. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Lord, thank you.